Article 1483. Subject to the provision of the Statute of Frauds and of any other applicable statute, a contract of sale may be made in writing or by word of mouth, or partly in writing and partly by word of mouth, or may be inferred from the conduct of the parties. So, ang contract of sale natin, for validity, pwede siyang oral. So, pwede siyang oral, pwede siyang in writing, pwede rin siyang partly oral, and partly in writing. So, pero it doesn't mean na kung valid siya is enforceable siya. So, for enforceability, kailangan natin tingnan yung statute of fraud or any other statute. Pero for this time, so for enforceability, kailangan natin malaman kung ano muna yung kind ng ating binibenta or yung object ng ating contract of sale. So, kung siya ay real property at saka siya ay movable. Ang ibig sabihin pala ng enforceability, ito yung pwede mo siyang i-compel or pwede i-compel ng korte yung mga parties na sundin yung kasunduan. So, dun sa ating real property and interest therein, so, ang interest dito is yung interest sa ating real property. Example dito is yung easement or yung right to cross or tumawid sa property. And isa pa is yung usufruct or right to the fruit or to the use of the real property. So, for enforceability, kapag ang ating object ay real property, dapat siya ay in writing. So, ang movable naman, kailangan tingnan natin yung amount niya. So, kung pag siya ay 500 and above, kailangan in writing na to. Pero pag below 500, okay na yung oral, enforceable pa rin siya. Pero ang real property, pag oral, is not enforceable. And isa pa, if kunwari gumamit tayo ng agent sa pagbenta ng real property. So, kailangan siya ay in writing yung authorization. Kapag yung authorization ay oral, ang ating contract of sale or yung sale ng real property ay magiging void. Void siya, hindi lang siya unenforceable. So, hindi talaga valid yung ating contract of sale. Kahit na sabihin mong yung contract of sale natin is in writing pa, or kahit sabihin mo naka-notaryo pa, hindi importante, basta yung authorization ng agent is oral, void na siya. And sa sale of movables natin, immovables, to explain lang further, so di ba meron tayong sale ng seller and buyer. So, kapag oral, valid siya. Pero, to be enforceable, dapat siya ay written para siya ay valid and enforceable. Pero, para ma-enforce mo siya or maapektuhan ng third party or other people beyond the seller and the buyer, dapat ang ating contract of sale ay naka-public instrument or naka-notaryo. At saka dapat siya ay recorded sa Registry of Property. So, example natin si Homer, ito ang ating seller, bibenta niya yung bahay kay Flanders, na ating buyer. So, bebenta ito for 5 million. So, kung itong
sale nila, ginawa nila oral. So, valid siya, pero hindi siya enforceable. Kung ang sale ginawa ng written, valid siya and enforceable. Kasi, oral siya, pero nagkaroon na tayo ng delivery. At saka, nagkaroon na ng payment. So, perfected na and consummated na yung ating contract of sale. So, valid siya. Tapos, enforceable na siya kasi tapos na siya. Executed na yung ating contract of sale. Isa pang example, if, kunwari si Homer, isa lang siyang agent. Paano if yung kanyang authorization as an agent is oral lang? So, kahit yung contract of sale natin in public document, hindi pa rin siya valid at hindi siya enforceable. Siya ay void. Kapag yung authorization ng agent ay written, tapos, pag ganito, written siya, bumabalik tayo dito sa nauna nating basihan para sa contract of sale. Tsaka natin siya titignan. So, kung oral, susundin natin siya na valid pero unenforceable. And kung yung contract of sale natin written, so valid siya and enforceable siya. So, medyo same lang din siya if movable and below and above 500,000. And that's it.